Grabe ang kapal ng mukha. 'Di ba ang kapal ng mukha? 'Di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitignan namin siya Ang interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal ng mukha. May utang na 8 milyon, may gana pang bumana. Nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang bisis na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Estela. Si Consaldi po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po. Grabe! Bisis ako mag-deliver. Kasama ko yung What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan. Araw ng Sabado, March 7 mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin. Walang titigil sa balitaktakan at ating himahimayin ang issue ng bayan na dapat natin naman alamin at pag-usapan dito sa Joe Malone TV. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng parang may karong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap. Mega love shoutout sa lahat ng listeners, mga team replay. Dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Walang susuko, kahit nakakapagod, magpahinga lang tayo, tapos laban ulit. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pag-tune in, sa pagkinig at pagtangkilik sa Joe Malone TV para sa lintik na issue na yan. Issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan. I'm sure nakikibalita kayo at nalalaman nyo na yun ang nangyayari, pero pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaction yang mga yan dito sa programa natin. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Paki-click yung bell icon para lagi kayong updated. Pati na rin yung subscribe button, Mga kayon, pakita natin kung anong klaseng merong supporters ang DDS. Ano oras na ba? Alas 11 sa akin. Bago ako kumain, mga kayon, kayo munang inuna ko para meron kayong mapanood at meron tayong mga pag-usapan dito. Kasi kahit gutom na gutom ako, unahin muna natin to dahil ng mga nakaraan, medyo napagod ako, lintik na yan. Sobrang exhausting yung issue. Na ang nakakapagod kasi doon, mga kayo, yung parang walang nangyayari. Hindi naman yung pagsasalita ko kasi comfort space ko to I love talking to, alam mo yun, yung magbibigay ng sitwasyon, ng reaction. Kaso ang nakakapagod talaga, yung parang walang nangyayari. Yung parang wala nang saysay yung mga sinasabi mo. Kasi kung for the views lang, hindi ako mapapagod. Kaso, di naman ganun ang inyong lingkod Hindi tayo ganun. Nakakapagod na parang walang nangyayari yung boses, yung walang dating sa kanila yung boses natin, na parang walang nangyayari, na parang hindi sila natitinag, na parang ang kakapal talaga ng mga pagbumuka nila. Na putya, na para talagang hintay tayo ng 2028 and I think that's the only option for us. Pero bago tayo pumunta sa 2028, syempre kailangan ma-survive muna ni VP Inday Sara to. Kasi sa Facebook, sobrang squatter Talaga, alam niyo yung isang lugar na talagang in and out yung labas ng tao, yung pasok at labas ng tao, parang ganun ang Facebook sa totoo lang.
Sobrang lahat pwedeng pumasok, ultimo basurero, magbobote, magbabakal, magko-comment sa'yo na wala namang talagang alam. Unlike dito sa YouTube, village, subdivision, exclusive. Yung mga nakakapunta lang, mga nakakapasok lang, yung mga talagang parte at parte ng subdivision at higit sa lahat, yung mga may rights lang para makapasok. Hindi makakapasok yung basurero, hindi makakapasok yung mga mambobote, yung mga magbabakal, na kunyari, bote, may dyaryo kayo dyan, lumang tapos pero tinitignan na pala yung mga gamit mo. Di ba? Kaya sobrang basura doon. Tayo na talagang ang dami kong sinasagot doon. Ang hirap nilang paliwanagan. Buti na lang may mga video na ganito na naipapaliwanag natin. Ang hirap nilang paliwanag. Sa bagay, talagang pagkasarado ang utak ng tao at hindi nila nakikita yung nangyayari sa paligid, mahirap talagang paliwanagan yung mga buwaka ng inang bitch na game. Eto natatandaan nyo. I think merong speech si President Roa Duterte na magnanakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. That's credibility eh. You know? Yun ang gustong marinig ng mga Pilipino sa isang leader nila. Hindi yung ang problema, wala tayong lumilipad na eroplano. Kasi ang balita doon sa gera, doon sa Iran, parang tatagal pa ata ng 1 o 2 buwan. Huwag naman sana. Ang problema, may mga doon eh. In that country, merong mga Pilipino doon na OFW na nagtatrabaho. May nga nag-comment nga sa akin sa Facebook, may narinig na naman daw silang siren eh. Tapos may mga bomba-bomba na naman daw sila. Can you just imagine, pamilya mo yung nando doon? Nanay mo, tatay mo, or even your wife or your husband nando doon without knowing kung gaano sila ka-safe. Ang hirap noon, tol. I'm sure. Wag naman sana, 'di ba? Pero sobrang hirap noon, ang bigat dalhin noon. Tapos ang maririnig mo, ang problema, wala tayong lumilipad na eroplano. Unlike kay Tatay Digong na putya, magnanakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Yun yung leader. 'Di ba? Marami talaga diyan. Gaya ng lagi ko sinasabi rito, magaling magsalita. Pero pagdating sa mga decisive moments, sa decision making, sa problem solving, wala, basura. Walang kaalam-alam. Kung gusto nyo makita yung difference, ikumpara nyo yung speech ni Tatay Digong noon sa ikumpara nyo kung anong speech meron to. Kasawa, puta. Hirap mong mahalin. BP Sara kay Kong Gerville Luistro. Grabe ang kapal ng muka. Di ba ang kapal ng muka? Di ba? Kaya nga kami mag-asawa eh. Tinitignan namin siya eh. Ang interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal ng muka. May utang na 8 milyon. May gana pang bumana. Hindi ako nagsabi niyan siya. Ayun, no? Pero may video tayo niyan. Di ba? Grabe, no? 8 million. Putang ina. Grabe. Wala. 8,000 nga, wala ako eh. Bayaran na ng tuition. Wala ako eh. Tayo na. Tapos kayo, ganyan-ganyan lang. Tapos may mga gana pa kayong bumanat. Tigas talaga mukha nun pagka ganun. Hindi, ako, mahihiya ako nun sa totoo lang. Bayaran ko muna yung utang ko bago ako magsalita. Di ba? Kaysa yung banat ka ng banat, tapos deep inside, may utang pala yung asawa mo. Nakakahiya yun. Higit sa lahat, ang tigas ng mukha mo nun. Hindi rin makatulog yan. Sigurado hindi yan makakatulog, pati asawa niyan. Puta, 8 million? Grabe. Kaya pala, ang daming nagkakanta tayo sa tumakbong congressman, no? Talaga palang may pera talaga. Bukod sa may sahod ka na, kaya may diskarte pa. Di ba? Di ba? Anong bottom line? Greedy. Tangina, sumasahod ka na ng more or less 300,000. Anong salary grade dyan? Nasa salary 20 something yan, 20 plus. Yung 300,000 na yan. Tapos, ganun-ganun lang. Tapos, yung mayaman pa kayo. I mean, syempre, may sahod kayo, makakapag-negosyo kayo. Syempre, dodoble yung kita nyo. Tapos, tangina nyo. Ano na? Di ba? Kawawa naman ang taong bayan. Lahat lang napupunta sa inyo. Di ba? Oh, tangina, copyright tayo. Sige, pwede na din. Di ba? Sus Mariosep, oh.
Ito pa. We don't want another Duterte regime in Malacanang. Patay. Hindi nyo kasi kaya. Bukod sa masisilip lahat ng butas sa Kongreso, saka sa Senado, pag si Duterte ang umupo, si VP Inday Sara. Sabagay, sige, you can do all what you want. Etong 2026 pero pag eto nalampasan ni VP Inday Sara, puta, mag-alsabalutan na kayo. Pumunta na kayo sa ibang bansa, gamitin nyo na lahat ng perang ninakaw nyo para makaalis kayo rito. Dahil sigurado, hahabulin at hahabulin kayo ni VP Inday Sara. Hindi dahil para gumante, para panagutin yung mga ginawa nyo dahil unang-una, ang tatahimik nyo sa flood control issue pero pagka-impeachment, ingay na ingay kayo. Puta, no? Hindi na tayo natapos sa impeachment, no? Hindi nila nakakuha ng 2025, mas maaga sana, para maaga sila makapag-celebrate. Ngayon, 2026, titirahin ulit nila. Hindi na tayo umalis dyan, ang daming problema. Tama naman si VP Inday Sara, eh. Ang daming problema ng Pilipinas, pero ang gobyerno, nakatutok pa rin sa impeachment ni VP Inday Sara. Pucha. Magbabagyo ngayon, taon. Dapat pinaghahandaan nyo na yung flood control. Otherwise, daragasan na naman yung tubig doon sa mga gaya nung nangyari last year. Ganun na naman yung mangyayari. Anong paghahanda ginagawa ninyo? Sabagay, siguro naman may ginagawa yan. Siyempre, kailangan nilang kumilos para hindi sila mapulaan, di ba? Kikilos naman yan, siyempre. Kikilos yan, siyempre, kailangan nilang magpakita ang tao ngayon. Kailangan nilang kumilos dahil otherwise, mapupulaan na naman sila, lalo silang masisira. So, uunahan na nila. Matik naman eh. Understandable naman. Common knowledge naman. Matik yan. Gagawa sila, kikilos sila. Siyempre, bakit hindi? Siyempre, mahihiya ng konti yan. Pero, kailangan pa bang may mamatay? Kailangan pa bang ma-broadcast sa social media, sa mainstream media na gano'n na nangyayari? Alam nyo, hindi ko nilalahat ha. Pero kaya nauubos yung tiwala ng manonood sa mainstream media. Kasi, naaambunan din kayo eh. Sa totoo lang, naaambunan din kayo. Di ba? Suga pa rin kayo sa pera. Nadadala rin kayo sa pera eh. Di ba? Kawawa naman ng taong bayan. Pucha. Lahat na lang. Dadaan sa pera. Ito kay Sir Jack Argota. Ang sabi kasi ni Shelo Magno, di umano, joke of the day. Lakas makabobo comment pero ang idol si Pulong at si Sara. Sumagot si Jack. Kaya lang nga naman idolin namin si Lenny. Yun ang joke. Bobo ka talaga. Shelo Magna. Alam nyo, lagi ko naman sinasabi dito to eh. Pucha. Lagi naman. Sino ba? Maliban kay VP Inday Sara, ang gusto niyang tumakbo. Pucha. Lenny? Tangina naman talaga. Kiko? John Vic? Bam? Rafi? Risa? Wala eh. Wala namang ginawa yung mga yan. Nanahimik nga yan sa flood control issue eh. May tumayo ba? Di ba? May tumayo bang isa para ipaglaban yung trilyon-trilyon na nawala sa flood control issue? Wala na. Wala na. Sabi sa inyo, wala na eh. Wala na yan. Wala na yung issue sa flood control. Kahit ilang beses natin balibak, yun yung masakit na part eh. Kasi naging parte tayo ng flood control issue. I mean, pinag-usapan natin dito, pinag-aksayahan natin ng panahon. Diba? Pinag-usapan natin. Tapos sino nyo nangyayari? Wala na. Gaya na sinabi ko, wala na yan. Tapos na yan. Lumipas na yan. Move on na tayo sa susunod. Ginago lang tayo. At ang masakit doon, tinanggap natin kung paano nila tayong gaguhin. Ultimo yung mga senador eh. Diba? Ultimo yung mga senador, parang wala nang nagagawa doon sa flood control issue eh. Kasi syempre, may mga trabaho din yan na iba. Hindi sila pwede makatutok sa flood control dahil marami silang ginagawa at marami ding issue na lumalabas. So, hindi nila alam kung paano na sila gagawin. So, makakalimutan talaga. So, in short, goodbye yung pera. Kung ilang milyon, bilyon, trillion man yun nawala, goodbye na. See you sa next project na lang ulit. Nakakasawa, di ba? Grabe. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time?
Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 na 18 Marines. Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nag-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Lalang Mualdez, sa mga congressman, senador, Comelec, ilang Trillanes. Ngayon, ayaw mo na silang paniwalaan? Ano ba talaga, mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Yes. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe! Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan? Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Grabe, di ba? Kita niyo yon? Kita niyo yung gano'n? Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Sir. Pwede niyo po pakikwento. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon Stella. sa pagdi-deliver kay Ma'am Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang beses na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Stella. Nandun po siya. Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya nandun. Nung dineliver niya yan, sino pa apron? Si Kong Saldi o ang apron na si Stella Kim? Di si ano na po, si Kong Saldi po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po. Grabe! Kasi ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Ang ina nyo, ang sasaya ng buhay ninyo. Grabe. Ay, magkano ulit ang laman ng isang maleta? Puta, kahit isang maleta lang. Puta, padala nyo naman ako dito. Puta, hirap na kami rito. Ha? Ang laman ng maleta, tatawad na ako. Kasi parang max 50M eh. Tawad na tayo, 30M na lang. O, 30. Total, baka iba-iba kasing sizes ng maleta eh, di ba? O, 30M na lang. I-less na natin. Pucha, 30M. So, possible. Possible talaga yung bayaran, yung ayuda. Talagang posible. Talagang nangyayari. Ang hirap kasing paliwanaan sa level natin kasi wala naman tayong milyon eh. Di ba? Di pa ako nakakahawak ng 1 milyon. Di pa ako kumikita ng 1 milyon. Ang nahawakan ko pa lang parang 200,000. Ang nahawakan ko. Pero hindi pa ako nakakahawak ng mas malaki pa ron. Kaya parang ang hirap natin pag-usapan pagka ganun kalalaki na yung mga pera. Kasi syempre, di pa naman, parang hindi pa siya realidad para sa atin. Pangarap pa lang siya. Pero etong mga to, grabe, no? Talagang puta, ang lulupit. Talagang grabe. Siguro, lahat ng latest sa kanila, no? At kayang-kaya nilang bumili sa ibang bansa ng mga bahay. Para just in case na magkandaleche ang karakter nila rito, ay meron silang masisipatan. Again, mga kayon, matagal na kasing nananahimik si BP Inday at ito, nakaraan, nagpa-interview siya about do sa impeachment. Balikan lang natin yung impeachment para maliwanagan tayo kasi ayaw nilang lubayan yung impeachment. Talagang yan talagang ipambabala nila, yan talagang ipangsisilaw nila na kahit alam naman nila din mismo na talagang
na wala. I mean, na walang ebidensya. Yung sinasabi ni BP Inday Sara, totoo, na paulit-ulit lang tayo sa impeachment, recycle, ang daming problema ng taong bayan, pero kayo nasa impeachment, kayo ang target nyo, si BP Inday Sara lang. Samantalang yung mga issue na flood control na ninakawan tayo ng pera, putya, hindi naging issue sa inyo. Ang focus ninyo, ma-impeach si BP Inday Sara. Tapos ang usapan. Pag na-impeach si BP Inday Sara, magse-celebrate na kayo kasi ligtas kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ulit sa 2028. Tapos gagawin nyo ulit yung ginawa nyo ulit sa amin. Pag nanalo kayo, nakaupo kayo. Tapos syempre, ang Pinoy naman madadala sa mga pangako. Hindi naman lahat. Pero syempre, may ilan dyan, makakalimot yan sigurado. Kung yung flood control nga, nakakalimutan eh. Di ba? May kumakanta pa ba ng ikulong mga kurakot? Wala na. May nagrarally pa ba? Wala na. Nasa utak na lang natin. Pero parang hindi na natin ipinaglalaban. Iilan na lang tayong naglalaban about sa flood control. Sa lahat ng mga nangyayaring issue na lumalabas ngayon, sige, si Tatay Digong, yung bago, mare-remain sa ICC. O yan ang bago. Di ba? Sabi ng ICC na naghahatol, parang sinabi nila na ikukulong pa rin nila si Tatay Digong. Yun yung bagong issue. Okay, fine. Fine. Kahit dyan na siya mamatay, fine. Okay, sige. Kahit masakit sa amin, okay. Okay. Diyan siya mamamatay, okay. Kung yan ang kapalaran ng Tatay Digong, wala naman tayong magagawa eh, di ba? Kaya wala naman makakapigil sa atin sa inyo eh, di ba? Na hindi, iuwi nyo sa Tatay Digong. Kailangan namin siya dito. Okay, fine. Kung yan talaga ang gusto nyo, kung yan talaga ang destiny at ang history yan talaga ang kapalaran ni Tatay Digong, sige, dyan na. Okay. Tanggap na namin lahat. Dyan na. O, balikan na natin. Tapos na kayo? O, balikan na natin yung flood control issue. Nagawa naman ng Tatay Digong na lahat. Sa atin, sa anak niya. Kung yan ang kapalaran niya, so be it. Pero okay lang ba? Tapos na kayo dyan? Balikan na natin yung flood control issue. Hindi nyo pa rin kayang gawin. Diba? Hindi pa rin nila kayang gawin. Kasi wala eh. Ang focus nila si Inday, impeachment. Matanggal nyo man si BP Inday. Ma-impeach nyo man si BP Inday. Ma-convict nyo man si BP Inday. Hindi man makatakbo si BP Inday. Akala nyo ba hindi makakalimot ng tuluyan yung tao? No. Nasa puso, nasa isipan na namin kung paano nyo kami ninakawan. Di ba? Kung paano nyo ninakaw yung pera. Panoorin natin. Para kahit pa paano Maraming mabuhayan salamat sa tayo. pagkakataon. No? Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko. No? Yes. Insert na lang natin kasi naka-copyright yung whole video rito sa kabilang channel eh. O, malamang ika-copyright din tayo nito. Nakita nyo? Doon lang umiikot eh. Si BP Inday Sara na nga, lawyer na nga yan, attorney na nga yan. Siyempre, alam nila yan. Alam nila yan, trabaho nila yan eh. Magpaulit-ulit man nilang paikutin yung impeachment, yan pa din yun. Yan pa din. Paikutin at paikutin pa rin nila yan. Kasi dyan, yan ang kailangan nila eh. Yan na lang ang bala nila. Di ba? Sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito eh kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Yan. Pero palalabasin nila eh, di ba? Palalabasin nila at igigiit nila na hindi naman talaga na-explain ni BP Inday Sara yung side niya. Yun ang ibabala nila eh. Imamali nila yung naratibo. Yung katotohanan, babaliin nila. Bendalo, lintik na yan. Puta, paano ba nabuhay yung bendalo na yan? It can be happen. Nangyari na nga eh. Nagawa na nga nila. Inulit nila yung recycle na impeachment dito kay BP Inday Sara para ito talaga mapatalsik nila. Pag napatalsik nila to, ligtas sila. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako.
para sumagot, nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Yes. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. See? Siyempre, di ba? Paulit-ulit sila dyan noon. Tandaan nyo ba na ayaw mag-oath. Pero kita mo, nasa house, nasa rules nila. O anong mali ron? Di ba? Tama si VP Inday. O hindi siya nag-oath eh. Di ba? Yun ang lagi nilang sinasabi. Di ba? Yun ang pinapaikot nila. Doon na sila umiikot eh. Ayaw mo mag-oath eh. Ayaw mo mag-oath. Bakit? Di ba? So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano Yes. yung rules ng House of Representatives. Ginawa nilang malaking issue yan. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. Ito na At, ata yung nag-oath na siya. ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung Nagtatanong. congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. Di ba? Ganyan din yung sa yung sa kay Alice Guo, napapansin nyo, kay Cassandra Ong. Di ba? Ganun sila. Yung tanong nila, answerable by yes or no. Kahit na alam naman natin, pare-parehas dito, na may mga tanong na kailangan sagutin at hindi siya kailangan sagutin ng yes or no lang. Na merong explanation. At ramdam natin yun. Nasubaybayan ko yan kay Alice Guo kahit i-research na sa video natin. Kung paano nila gisahin sila Alice Guo, sila Cassandra Ong, na talagang pag sumagot ng mali, contempt. Alam natin yan. Di ba? Ganun din naman ginagawa. Ganyan yan sila sabi ni pag ordinaryong government employee o resource person, na pag tinanong ka, pag sinabi hindi na, huwag ka na sumagot. Yun na yun, tapos na. Parang wala kang pagkakataon na may explain. Yun yung sinasabi ni VP Inday Sara. Kaya pinagtanggol niya yung mga staff niya, yung mga Office of the Vice President na personnel. Siya mismo nagtanggol. Di ba? Yun yung power nila eh. Home court advantage nila eh. Parang sa basketball lang yan. Pag dinaya ka ng home court ng kalaban, foul is foul. Foul yun. Kahit na clear na bola naman. Ganun din naman yan. Ramdam naman natin yan kahit kayo. Iba nga, even Alice Soto eh. Di ba doon sa isang programa nila, yung ASPN ba yun? Na minsan yung tanong, di ba sinabi niya, bakit yung mga tanong nyo minsan ganun? Minsan answerable by yes or no? Di ba? Alam natin yan. Na kung talagang nagsusubaybay kayo sa akin at sa House of Representatives saka sa Senado, may mga ilang bato tanong sila na parang hindi ine-encourage yung resource person na sumagot at mag-explain. Parang yes or no lang lagi. Na parang pagka sinabi, hindi, huwag ka nang sumagot, okay, stop ka na. So parang wala kang chance na i-explain yung sagot mo. 'Di ba? Anong klase 'yan? 'Di ba? Anong klaseng yan? Parang andali ka nung gawing masama eh.
pagka ganun lang klase, limitado lang yung sagot mo. Ganun nga yung nangyari kay BP Inday di ba? Na limitado lang yung sagot mo, limitado lang. Ay, paano pagka mga regular government employee? Di wala na. Di ba? Kayang-kaya ka nila lang barahin, kayang-kaya ka nila lang sinuhin. Pag sinabi nila huwag ka na sumagot, hindi ka na sasagot. Pag sinabing, no, is it yes or no? Ganun lang Di ba? Kahit na alam natin na hindi, merong explanation Kaso tatanggalin yung karapatan mo na yun. Di ba? Ganung klase. Meron ngayon tayo. Di ba? Nakakainis. Nakakasawa Nakakawalang kwenta. Di ba? Parang noon, kay Tatay Digong, yung freedom of speech talagang gusto mong magsalita, sige, basta hindi ka lumalagpas doon sa beyond freedom of speech na yan. Beyond doon sa batas na yan. Di ba? Kaya nakakamiss si Tatay Digong. Anyway, mga kayon, non-bearing naman yung 2027 Nasa first quarter na din tayo. March na ngayon. Malapit-lapit na rin ang labanan natin. Walang susuko mga kayon. Paki-like and share itong video na to para sa algorithm. Maraming salamat, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Ituloy natin mamaya.